Senator Loren Legarda, nag-extend na naman ng kanyang medical leave. Ilang extension na ba itong ginawa ni Senator Loren sa kanyang medical leave? Ano kaya ang grabing sakit ni Loren Legarda at kailangan pa niyang sa abroad magpatingin? Alam niyo itong mga opisyalis natin, lalo na yung may mga kaso, bigla na lang pupunta ng abroad. Tapos sasabihin may sakit sila, dahil sila ay magpapagamot doon, para bang ina-underestimate naman nila yung ating mga doktor dito. Unless talagang a matter of life and death yung kanilang sakit na hindi pwedeng malunasan dito sa Pilipinas. Pero ibigay na natin kay Senator Loren yan. Baka naman, meron siya talagang iniindang napakabigat na karamdaman. Kaya siya ay lumipad sa ibang bansa para doon daw magpagamot. Kaya lang kasi yung timing eh. Si Loren Legarda po ay kilalang solid na Sara Duterte senator. Pinagpalit niya yung kanyang mga kaibigan sa majority noon para lumipat sa kampo ni Sara Duterte. At ngayong nasa kasagsagan tayo ng impeachment trial ni Sara Duterte, na ating naiwanan ni Loren Legarda si Sara Duterte dahil lang ba sa kanyang iniindang sakit o dahil sa kasong kanyang kakaharapin. At paano naman tayo hindi magdududa? Kasama po niyang umalis ng bansa ang kanyang anak na si Solar Boy. Hindi nga ba sinasabi kasi na kaya nakuha ni Solar Boy yung kanyang napakalaking kontrata dyan sa negosyo niyang solar ay dahil sa intervention daw ng kanyang inang si Loren Legarda. Na hindi naman natupad ng anak ni Loren. In fact, binigyan niya ng penalty itong si Leandro Leviste na hanggang ngayon, hindi pa naman niya nasisettle. At porque sila ay kakasuhan, biglang lumipad papuntang abroad. Yung anak, ilang bansa ba yung kanyang iikotin? Yung ina naman, medical leave daw. Magpapagamot sa ibang bansa dahil sa kanyang life and death siguro na sitwasyon. Kaya kailangan sa abroad siya magpatingin. So ang ombudsman niya po ay nagdududa na kay Senator Loren Legarda. Ayon po dito sa balita sa ABS-CBN, the ombudsman has cast doubt on Senator Loren Legarda's claim of a serious illness amid her extended medical leave abroad as she faces an ongoing investigation over alleged anomalies involving solar projects. Assistant Ombudsman Nico Clavano said that the graft-busting body would have preferred Legarda to request a single medical leave if she was indeed suffering from a serious illness rather than repeatedly extending her stay abroad. Sabi ni Clavano, kung talagang meron siyang serious illness, sana isa lang po yung hiningi niya na medical leave, hindi yung pa-extend. Oo nga naman kasi, kaya tuloy pinagdududahan itong si Loren Legarda. Hindi ba pumasok sa isip niya na baka magtagal siya sa abroad at siya ay humingi na lang ng medical leave ng mahaba-haba naman para kung siya ay makabalik bago matapos yung kanyang medical leave, edi mabuti, walang duda. Hindi pailan-ilang araw yung kanyang medical leave, 2 to 3 days lang yata. Tapos pag natapos yung 2 to 3 days na yun, magpapa-extend na naman siya, magpapa-extend na naman siya, magpapa-extend na naman siya. Tapos sasabihin niya na wag daw isipin ng taong bayan na yung kanyang pag-alis ay may kinalaman doon sa kinakaharap niyang kaso. So hanggat hindi bumabalik si Loren Legarda, hindi po mawawala ang duda ng taong bayan kung bakit siya umalis. At isa ako doon sa mga naniniwala na hindi po tungkol sa kalusugan kung bakit umalis si Loren Legarda sa bansa. Alam nyo, ilang araw ko nang naririnig itong meron daw 3 senador galing dyan sa Duterte Block ang lilipat ng majority. Hindi ko po pinapansin kasi madalas naman bluff lang yan Maglalabas sila ng balita na si ganito, si ganyan ay lilipat daw sa majority para daw makalikom sila ng enough votes para i-convict si Sara Duterte. So ilang araw hindi ko pinapansin yung balita dahil sabi ko, hanggang balita lang naman. Bakit ilang araw na ang lumipas? Bakit hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung 3 senador puno na lilipat sa majority? Pero nung nabasa ko tong post ni Ramon Tulfo at parang may connect yung kanyang sinabi, ay napabasa ko. So bigyan ko ng reaksyon itong sinabi ni Montulfo. Sabi kasi niya,
may dalawang senator judges na sasanib na sa majority block kapalit ng lubayan na sila. Ibig sabihin, boboto sila pabor sa conviction ni VP Sara, pero siyempre may kapalit dahil pareho silang nahaharap sa mabibigat na kaso. Gusto nyo ng clue? Pareho silang may sakit ngayon. Ito ang ayoko kasi, ha? Ito po personal ko lang naman. Para sa akin, bakit makikipag-negotiate dito sa mga Sara Duterte senators, lalo na dun sa mga may kaso na lumipat ng majority para makonvict si Sara kapalit ng kanilang kalayaan. Ibig sabihin, ia-atras, iuurong yung kaso laban sa kanila, pero kung sila man ay nakakulong, ay palalayain na agad. Kasi para sa akin, ha, itong nangyayari kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva ay parang kahina-hinala. Kasi bago po sila lumipat ng majority, hindi ba't sinasabi na nasasampahan na ng kaso si Chis Escudero at si Joel Villanueva at kasunod noon ay yung kanilang mga warrant of arrest. Tapos biglang-bigla sila ay lumipat sa majority. At ito ngang si Chis Escudero ay naging presiding officer pa nga. Tapos, after nilang lumipat, wala na akong narinig na balita tungkol sa mga kaso nila. Kayo ba? May narinig ba kayo? Hindi ba't parang natahimik tungkol sa kaso nila? Yung ba ang kapalit para sila ay lumipat ng kampo? And eventually, I'm sure, boboto sila na i-convict si Sara Duterte. Ngayon, ito naman sa nabasa ko kay Montulfo, na may dalawang senator judges na sasanib kapalit ng lubayan na sila. So, ang ibig sabihin, boboto sila pabor sa conviction ni VP Sara. Kasi yun nga, maging kapalit. Lumipat kayo sa amin, i-convict niyo si Sara, kapalit ng inyong kalayaan. Burado ang inyong magiging mga kaso. Again, para po sa akin lang, ha, hindi po ako pabor doon. Para sa akin, kahit na hindi na sila lumipat, kahit na i-acquit nila si Sara Duterte, ang importante, malaman ng taong bayan ang mga ginawang kabulastugan ni Sara Duterte sa ating bansa. At naniniwala ako na kahit na i-acquit ng mga Sara Duterte senators si Sara, taong bayan po ang kikilos para tanggalin si Sara Duterte sa kanyang pwesto. So, itong sinabi ni Montulfo na may dalawang lilipat na senator judges na humaharap sa mga mabibigat na kaso, ay siguradong may kapalit. Kung doon sa mga nabasa ko, medyo malabo kung sino yung sinasabi lang 2 o 3 lilipat sa majority. Una, parang ang hint ay itong magkapatid na Cayetano or yung magkapatid na Villar or si Bongo. Puro spekulasyon tuloy. Pero ito kasi kay Montulfo, meron siyang clue. Sabi niya, pareho silang may sakit ngayon. Teka muna, kanina lang pinag-usapan natin si Loren Legarda na may sakit ngayon. At makailang ulit na siyang nag-extend ng kanyang medical leave. Duda ko tuloy, ha? Duda ko lang, ha? Meron kayang nagaganap na negosasyon between kung sino man at kay Loren Legarda na umuwi siya, lumipat siya ng majority, bumoto siyang i-convict si Sara Duterte at iuurong yung mga kaso laban sa kanya. Napakalaki po ng posibilidad na pwedeng mangyari yon. But then again, siguro naman pangangatawanan ni Loren Legarda yung kanyang pagiging Sara Duterte senator. Kaya lang, kung ikaw ba naman ay nahaharap sa napakalaking kaso, hindi nga ba't plunder ba ang kasong ikakasa kay Loren Legarda at sa kanyang anak na si Leandro Leviste? Pero itong pangalawa naman, na may sakit din daw ngayon. Sino pa ba yung mga senador na may sakit ngayon? Si Marcoleta ba? Nung siya ay nakulong, keso hindi makahinga, keso may pneumonia, pero nung nilipat sa PGH, napatunayang wala namang palang sakit. At hindi naman siguro pwedeng si Marcoleta kasi nakakulong naman siya. Sabi naman ng iba, si Jinggoy Estrada, dahil di ba nga ngayon, siya ay sasailalim sa isang knee surgery. But again, nakakulong din naman si Jinggoy Estrada. Or pwede rin naman kasi, na kapag sila ay lumipat sa majority, pwedeng iurong yung kanyang kaso. At matulad kay Bong Revilla na nakapagpiyansa. Ano kaya itong galawan sa Senado? Alam kaya ni President Bongbong Marcos ang nangyayari dito? Dahil I'm sure, hindi siya papayag niyan eh.
Hindi siya papayag na para lang makonvict si Sara Duterte ay makikipag-negotiate ka sa mga Sara Duterte senators na lumipat, i-convict si Sara Duterte kapalit ng kanilang kalayaan. But again, baka naman po nag-i-illusion lang ako. Baka naman masyado ako nag-o-overthink. Pero para sa akin lang naman yan eh. Hindi po ako pabor na para lang makonvict si Sara Duterte, na para lang makalikom ng enough votes para i-convict si Sara Duterte, ay makikipag-negotiate sila sa mga Sara Duterte senators para lumipat kapalit ng kanilang kalayaan. Nangyayari po ngayon yan kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Ngayon, kapag nagkatotoo itong sinasabi ni Ramon Tulfo na baka lumipat itong dalawang senador na may sakit kapalit ng kanilang kalayaan at mangyaring maging si Loren Legarda yung isa doon, aba, maniniwala na ako na mayroong hocus-pocus na mangyayari. Although hindi po natin alam, ayoko naman mag-jump into conclusion. Matapos kaya ng impeachment ni Sara Duterte, ma-acquit siya or ma-convict siya, magpatuloy kaya ang kaso kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva? Yan po ang isang katanungan na bumabagabag sa aking kalooban. Kayo po, anong masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, Tiyernina.